Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan kayo at malakas pa rin ang inyong kalooban para humarap sa lahat ng mga pagsubok at paghamon na ating sinusuong sa pang-araw-araw na buhay na ating inaharap. Thank you so much for all your support, prayer, moral support, financial support sa mga nagbibigay po ng tulong para ma-survive ni Ka Eric ang legal battle na ito, no, sa tatlong kasong isinampa laban sa akin, kapareho po kay Manong Jason, sa cyber libel, unlawful publication, and unlawful utterances. At siyempre ang perwisyo nito sa pagkilos ko, sa mga consultancy ko, and even sa pag-survive ng pamilya ko, malaki pong epekto. Inaamin natin yan. Hindi na tayo magpapaka-ipokrito na ang pamimerwisyo ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. using the instruments of the government, like itong ginagawa ng NBI, ng DOJ, na abusuhin nila ang kanilang kapangyarihan para sa pagsasampa ng mga kaso at panggigipit at panunupil sa kalayaan sa malayang pamamahayag at pagiging matuwid na pag-criticize sa gobyerno bilang bahagi ng demokratikong lipunan natin at garantiya ng mga karapatan sa saligang batas. Malaki pong epekto niyan kay Ka Eric, no, at sa aking pamilya. Pero dahil nandyan kayo, may prayers, may moral support, mayroon pong nagbibigay ng mga suporta, kahit po hindi ganon kalakihan yan, natitipon naman po at nakakapagbigay ng tulong para sa mga operational requirements ng pag-process ng piyansa, pagbabayad ng piyansa, mga support ng konti sa abogado at sa pamilya. So maraming salamat. Mga kababayan, magbibigay po tayo ng pananaw hinggil dito sa naging pananakot at lantarang intimidation na pahayag na ginawa ng direktor ng NBI, si Matibag na naman. Noong siya ay nagkaroon ng pagkakataon na bumira sa House Committee on Injustice sa kanilang ginagawang fishing expedition at circus sa pangbabaluktot ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. May pinahayag po si Director Matibag ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte na nakakabahala. Number one, sinusukat niya at kanyang binibigyan ng assessment as if siya ay subject matter expert on this aspect, ang psychological and mental capability ni Vice President Sara Duterte. Dahil daw doon sa video na kumalat, yung nagagalit siya at pinagbabantaan di umano ni Vice President Sara Duterte ang buhay ni Martin Romualdez, ni Lisa Araneta at ni Bongbong Marcos Jr., tinitingnan daw ito ng Behavioral Science Department ng National Bureau of Investigation. Wow, mayroon palang ganon. Akala ko yung cybercrime surveillance unit lang ang inactivate nila para subaybayan ang mga vloggers, ang mga political commentators at mga critic of the government, no? Yun pala, mayroon siyang tinatawag na Behavioral Science Department, no? Ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan, ay tinitingnan nila ang mga ebidensya or materials may kaugnayan sa state of psychological health and psychological status ng isang tao. But for the NBI director to declare na mayroon silang nakikitang instability, quote and unquote, kung bakit naging ganon daw ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte during that time sa video na sinasabi niya, ay dahil mayroon siyang psychological question. The way Director Matibag was trying to impute na hindi stable o hindi matino ang pag-iisip ni Vice President Sara Duterte. Dalawang bagay agad na nakikita natin. That statement is threatening and malicious. Sapagkat sinasabi niya na nakakakita sila ng cause kung bakit nila isinampa ang kaso na kriminal laban kay Vice President Sara Duterte sa DOJ upang aristuhin siya. At nang tinanong siya kung aaristuhin nila si Vice President Sara Duterte sakaling may warrant of arrest, ang sagot niya yes.
kapag iniutos ng korte. Wow. Paano ko ang ilagay na naman yung palpak na bail not required, pero ang ilalabas na warrant of arrest, no bail. So, aristuhin nila si Vice President Sara Duterte. This is the first time na ang NBI Director ay lantarang pinagbabantaan ang kapangyarihan at posisyon at pagkatao ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas, ang Vice President. Baka nakalimutan ni Matibag, si Sara Duterte ay impeachable official. And in the absence of resignation, death, or incapacity, she can only be removed through impeachment. And pangalawa, there is a political doctrine in our country na ang Vice Presidente at ang Presidente hindi sinasampahan ng kaso habang sila ay active and nasa tenure of office nila until matapos ang kanilang termino o wala na sila sa poder. Saka ka mag-file ng kaso kung may nakikitang pagsasampa ng kaso na pangangailangan. But for Matibag to declare that he is willing to implement the court order of arresting Sara Duterte, parang pinapangunahan niya na sigurado siya na maglalabas ng arrest order laban kay Vice President ang korte. Come on mga kababayan. So, these are all part of the systematic abuse of power, persecution, intimidation, and oppression na parang tumang-tuwa si Matibag na ginagawa niya ito. Kagaya ng kanyang ginawa sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor, also a known critic of the administration ni Bongbong Marcos Jr. At tumutulong kasama ni Ka-Eric, ni Manong J. Sonsa, nila Congressman Jing Paras at iba pang mga personalities na malakas ang loob na magsiwalat ng mga pananaw at pahayag, kaya pinag-iinitan po ng gobyerno ni Marcos. And the NBI right now is acting like a special police. Parang Gestapo, no? Sa panahon ng World War II or prior to World War II, nang binubuo na ni Hitler ang kanyang pangil upang sakmalin ang buong Alemanya, ang Germany, at sa pamamagitan ng kanyang Nazi Party. Ang Nazi Party niya, nagbuo siya ng Gestapo. At ang Gestapo ay parang walang ibang makakapigil kapag sila ay nag-aresto o kaya nag-execute o kaya may kinumpiska o kaya may nilusog na target. Individual man, pamilya man o sino man na gustong ipadampot o wasakin ni Adolf Hitler. Parang gano'n ang style ngayon ba ni Matibag nang siya na nasa NBI? Baka nakalimutan ni Matibag, hiram niya lang ang kapangyarihan niya and he is not the absolute power in government. Pero kung makaasta ito sila sa NBI ngayon, parang hawak nilang batas at kaya nilang paikutin ang tao sa kamay nila at upang ang batas ay gamitin nila. Dapat po malinaw yan sa nangyari kay Manong Jason sa din. Bail not required ang nakalagay, kagaya din sa akin, pero ang inilabas na warrant of arrest ng korte, no bail. At hinabol ng NBI na gabi na o paggabi na, hinuli si Manong Jason sa dahil pa-holiday na, pa-weekend pa, 5 araw na mawawalan po ng kanyang kalayaan si Manong Jason sa. Are they doing the same scheme of operating to orchestrate an arrest operation against the Vice President para ipahiya siya o kaya takutin siya at yanigin siya? Yan ba ang mensahe ni Matibag? So kung si Marcos Jr. hindi kayang disiplinahin at kontrolin itong pagwawala o paghuramentado ng NBI led by Matibag, edi sino pa ang magkokontrol sa kanya? Pero ang tanongan nila kay Ka-Eric, hindi po ba kagustuhan din yan ni Marcos Jr. because it serves his interest na mayroong Gestapo type na opisyal ng gobyerno na walang kinikilala at kayang gamitin ang batas para lamang ihambalos sa mga political enemies ng kanyang amo. So ganun po kapag kalala ang pagpapakatuta nito ni Matibag. At ganun din po niya feel ang pag-akyat ng hangin sa ulo niya para sa kanyang kahambugan to use the power of an NBI director. Baka nakalimutan niya, may hangganan din yung kanyang poder at may hangganan din ang kanyang pananakot
panggigipit, panunupil at mga operasyon na ito na ang layunin ay patiklopin at lumpuin at paralisahin ang political opposition sa Pilipinas. So kung si Sara Duterte ay sinampahan niya ng kaso at sa DOJ at iakyat ito sa korte, ay magkakaroon po ng constitutional issue. Magkakaroon po ng justiciable issue sa Korte Suprema. Tama ba ang ginawa ng NBI na ang isang impeachable official at ang isang active sitting vice president ay gaganon-ganunin na lamang ng mga kaso na hindi nga ginawa ni Boying Rimulya yan dahil alam niya wala pong authority ang ombudsman to prosecute on the vice president. Ganon din ang NBI, ganon din ang DOJ, ganon din ang ordinary regular court until si Sara Duterte ay hindi na vice presidente. At kung gusto nilang i-prosecute siya at tatanggalin ang kanyang kapangyarihan kung may batayang tama at legal, ay dapat impeachment. Ay mukhang in-overstretch, inunat ng tudo ni Matibag ang kanyang kakayanan para gamitin at ipanghambalos ang kanyang hiram na kapangyarihan bilang NBI director. So dalawang strike na siya kay Sara Duterte. Una, nagkaroon siya ng negatibo na pahayag na walang solid scientific professional basis. Irresponsable na nagdududa siya batay daw sa report at evaluation ng kanilang behavioral science department sa NBI, hindi panatag at hindi matatag ang kaisipan at status ng kaisipan ng Vice President to the point na nag-i-insinuate si Matibag na mayroon silang nakikitang pattern of disturbance sa psychological state ng Vice Presidente. Ano yon? Ang ibig sabihin, saltik? May saltik ang Vice President? Yan ba ang ibig ipakahulugan ni Matibag sa kanyang naging panayam sa media? Kung bakit niya ito inaangguluhan na mayroong psychological evaluation ang kanilang behavioral science unit sa NBI batay sa video ni Vice President Sara Duterte. Aba, saan siya kumuha ng ganong professional license and authority para magkaroon ng public evaluation on the state of psychological health and psychological status of the Vice President? Dapat ipaliwanag yan ni Ginoong Matibag. Pangalawa, yung pagbabanta na kung ilalabas ang warrant of arrest, arestuhin niya si Vice President Sara Duterte as if he is also trying to project na sigurado siya na isasampa ang kaso paakyat sa korte. Kagaya ng ginawa nila sa amin, ano ba ang legal entity ni Matibag at ng NBI para magkaroon ng legal na batayan ang pagsasampa niya ng kaso nila ng cyber libel laban kay Eric at kay Jason sa lehitimong pagtatanong at pagkukomentaryo sa health and mental status of the President, given the fact that there are open revelations na mula sa kapatid niya, si Senator Amy Marcos, na si Bongbong Marcos Jr. ay chronic drug abuser. Nagdudurog, sabi ni Amy Marcos, in an open public declaration. So that's a valid point to ask on the part of Marcos to reveal his own mental state after that kind of revelations in public made by her own sister, si Senator Amy Marcos. Mali yon? Na nagtatanong ang taong bayan? Anong krimen doon? Number 2, ang kanyang pag-amin ni Marcos na mayroon siyang chronic diverticulitis, pamamaga sa bahagi ng bituka niya na tinatawag na diverticulum. Hindi ba ito ay malinaw din na pagbibigay ng batayan upang tanungin kung siya ba ay healthy, capable, at nasa maayos na kalusugang pangkalagayan upang ipagpapatuloy ang pag-discharge ng kanyang duties and functions bilang presidente? Kailan naging krimen yun? Kailan naging libel yun? At kung libel yun, it should be Marcos himself who should be the complainant. Bakit ang NBI? Pero inakyat pa rin sa korte, iwawarrant of arrest kami at magkakaroon kami ng aming pagpapiansa. Ang malala, itong pagkakamali na pinayagan ng NBI na lumabas ang warrant of arrest sa isang kaso na parang medyo mataas lang ng konti sa antas ng jaywalking at vandalism or pagkakalat ng basura, no? At itong kasong unlawful utterances and unlawful publication, hindi po ito heinous crime, kakibat ng kapareho sa rape, arson, kidnap for ransom, trafficking, terrorism, murder.
or plunder. Hindi po yun non-bailable offense, mga kababayan. Pero ang lumabas, ang nakalagay sa resolution ng DOJ, bail not required. Ibig sabihin, hindi na kailangan magpiyansa. Ang lumabas na arrest order from the court on that case, unlawful publication and unlawful utterances,